Kamusta po kayo? Kamusta po ang bawat isa? Napakalamig po ng panahon ngayon. Sulitin na po natin kasi sa mga susunod na araw, magre-reklamo tayo na napakainit. Napakasarap po umawit sa Lord, no? Kahit walang tugtog. Kasi it's not about music. It's about heart. Right? It's about sa puso. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay na sinabi kanina, talagang naging waymaker at miracle worker sa buhay ng bawat isa. Manayahan ko po kayo na yumuko para po sa ating opening prayer. Ayan. Purihin ka aming Diyos sa buhay. Tunay nga po na ikaw ay dakila, ikaw ay mabuti, ikaw ay walang katulad, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa bagong umaga na ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa. Salamat dahil sa pagmulat pa lamang ng aming mga mata, pagpapala at pagmamahal mo na agad ang aming nararanasan. Salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang at laging tumatanggap sa bawat isa. Ngayong umagang ito, Panginoon, bago po kami humiling sa iyo na aming maunawaan ang iyong salita, una po sa lahat, ibinababa po namin sa iyong paanan, lahat ng aming nasa isipan, lahat ng pwedeng makagulo upang kami hindi maging focus sa mensahe mo ngayong umagang ito. Ibinababa po namin sa iyong harapan at hinahayaan na ikaw ang siyang kumilos sa bagay na ito. And Lord, give us wisdom, give us understanding, Panginoon, upang aming tuluyang ma-receive kung ano yung mensahe mo sa umagang ito. And Holy Spirit, tuluyan mong gawin ang iyong nais. Gawin mo, Panginoon, kung ano ang gusto mo sa buhay ng bawat isa, and ikaw ang siyang maparangalan sa dakong lugar na ito. Ano mang ingay, Panginoon, ito'y hindi namin papansinin at ang gusto namin pansinin at pakinggan ay ang tinig mo lamang ngayong umagang ito. Muli, purihin ka, luwalhatiin, dakilain at bigyan ng pinakamataas sa parangal, for you deserve it, Panginoon. Maraming salamat po. In Jesus' name. Amen. Yun. So yung mga kapatid, last week po pinag-usapan natin tungkol saan? Repentance of dead works. Yung mga dead works, pinag-usapan po natin yun. And ngayong umaga naman ito, pag-uusapan natin bago pala tayo tuluyan. Anong gulo nyo? Bago tayo tuluyan, may tanong po muna. Who is God for you? Sino ang Diyos para sa iyo? Sino po ang Diyos para sa inyo? Ayan. So, siguro yung mga nasa isip nyo, andito. Ayan, sabi dyan, ang Diyos ay provider, healer, savior, creator, protector, counselor, father, comforter, blesser, redeemer, friend, and listener. Maaaring yan yung pagkakakilala natin sa Kanya. Pero ang pag-uusapan natin po ngayong umagang ito ay may title na sinasabing Beyond of What You Think. Higit pa sa iniisip mo. Beyond of what you think. Ayan, alam niyo po, madalas kasi ang tingin natin kay Lord parang Google. Pinagtatanungan mo lang kapag hindi mo maalala yung isang bagay. Pinagtatanungan mo lang kapag may gusto kang malaman. Pag hindi mo alam yung gagawin mo, tatanong mo na rin kay Google. Ngayon, sa panahon ngayon, Google is life na. Parang hindi na, halimbawa, anong magandang gawin bukas? Maitanong mo sa GPT. Anong magandang gawin bukas? Minsan naman, ang tingin natin sa kanya, parang ATM. Ang laman yung ano. Pwede bang paying pera? Dalapit lang tayo pag kailangan nating mag-withdraw ng blessing. Withdraw, ginawang ano. Pero, ngayong umaga pong ito, ang gusto lang pong maunawaan ng bawat isa, na ang Diyos po natin ay hindi vending machine. Nakakita na po kayo ng mga vending machine? Yes. Hindi po siya spare tire. Yung extra gulong, na kapag kukunin mo lang kapag naplatan ka na. Yung gano'n, di ba? Kung akala po natin, provider lang ang Lord, dahil may pambayad ka na. Provider Lord, binigyan ako ng pang-tuition, binigyan ako ng pambayad sa kuryente. O healer lang ang Lord, dahil gumaling na tayo, nagkakamali po tayo doon. Hindi lang po siya yun. Kasi, kahit po walang laman yung wallet mo, or yung bangko mo, or yung bulsa mo,
at yung katawan mo mahina, may sakit, may nararamdamang physical pain, He is still the King of Kings. Meron ka man o wala, Diyos pa rin siya. Amen? He is more than your list of needs. Higit pa siya dahil sa nakalista mong pangangailangan. He is more than your thank you note. He is beyond of what you think. Di ba may kinakanta tayo, higit sa aking kahinaan. Minsan na hindi. Di ba may mga ganun? Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Di ba? Higit ang Diyos sa higit, basta. Sabihin mo, bawal yan. Sabihin, bawal daw yun. Higit ang Diyos sa kung ano mang iniisip natin kung sino siya. Kaya ngayong oras po na ito, handa na po ba tayong makilala at makatagpo ang Diyos? Parang ayaw siyang makatagpo. Ang Diyos na mas malaki pa sa iniisip mo, mas malaki pa sa problema mo, mas malaki pa sa pinagdadaanan mo. Bago po tayo tuluyang magsimula, tignan po muna natin yung buhay ng isang kilalang-kilala sa Biblia. Kilala niyo po ba siya? May picture ako na, panis kayo. May picture. Kilala niyo po ba si Job? Sa yung kilala, lagi natin ito naririnig, di ba? Kilala natin siya bilang taong nawalan ng lahat. Nawalan ng kayamanan, nawalan ng anak, nawalan ng magandang kalusugan, pati asawa, pinapersecute pa siya. Di ba, as in, nawala sa kanya yung lahat. Sa kanyang nararanasan na pain, tinry niyang unawain ng Diyos. He tried to understand God. Tinanong niya ang Diyos, he questioned God. Pero, alam niyo po ba kung anong naging sagot ng Diyos sa kanya? Hindi nag-explain ang Diyos. Hindi nag-explain kung bakit nangyari yung trahedya. Hindi in-explain ng Diyos kung bakit nangyari sa kanya yung lahat ng bagay na yun. Imbes, ang sinabi ng Diyos, nasaan ka noong inilalatag ko ang pundasyon ng mundo? Nasaan ka nung ginagawa ko ang mundo? Ang sinasabi ng Diyos kay Job, you see me as a judge, as a restorer, or even as an oppressor right now, but I am more than your situation. Ang Diyos po ang nagsasabi kay Job ng bagay na ito, I am more than your situation. Ako ang architect ng universe. Ako ang lumikha ng universe. Minsan kasi, inilalagay natin ang Diyos sa isang box. Nililimitahan natin siya. We put God sa box na ginagawa, sa box na meron tayo. Yung box na yun, maaaring pangangailangan. Yung box na yun, maaaring protector. Kinukulong natin siya sa isang bagay na hindi naman siya ganun lang. Diba? We put him in, sa box. Pag may sakit, ang tawag natin sa kanya, healer. Pag wala tayong pera, ang tawag natin sa kanya, provider. Pag nasa trouble tayo o nasa mahirap na sitwasyon, ang tawag natin sa kanya, protector. Pero, hindi lang po siya yun. Hindi lang siya healer, hindi lang siya provider, hindi lang siya protector. He is still kahit wala kang pera, kahit may nararamdaman kang sakit, o kahit nasa hindi ka magandang sitwasyon, He is still magnificent. Yung kinanta po natin, di ba? You are magnificent, eternally wonderful. Di ba? Sabi po sa Ephesians, ayan, basahin po natin, Ephesians chapter 3, verse 20 to 21 sa English po, now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us, to Him be glory in the church and in Christ Jesus through all generation forever and ever. Amen. Sa Tagalog po, sa Kanya na makakagawa ng higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin
sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kumikilos sa atin, sa kanya nawa ang kalwalatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng saling lahi magpakailanman. Yung salita pong immeasurably more, it means super abundantly above and beyond. Immeasurably more, super abundantly above and beyond. Hindi lang ito basta sapat. Hindi lang siya basta sapat. Ito yung level na hindi kayang i-process ng logic natin. Diba? Mayroong hindi siya kaya. Example, isipin po natin, humihingi lang tayo ng way, ng daan kay Lord kasi barado yung buhay natin. Parang pag nasa dead end na tayo tsaka tayo, Lord, pwede bang pwedeng likuan? But God is not just a way maker. He is the creator. He is the way itself. Siya mismo yung daan. Hindi lang siya basta nagbubukas ng pinto. No, pag may mga sarado, may binubuksan. Hindi lang siya basta nagbubukas ng pinto. He owns the building. Pag mamay-ari niya yung building, hindi lang basta yung pinto. Minsan kasi nakafocus lang tayo sa kung ano yung kayang gawin ng Diyos. O yung kung ano yung pwedeng gawin ng Diyos sa buhay natin. Pero nalilimutan natin na kahit ano mang mangyari, Diyos pa rin siya. And bago tayo dumiretso sa tatlong bagay na pag-uusapan po natin ngayong umagang ito, gusto ko po muna magpakatotoo tayo sa ating sarili. Aminin po natin, masyado nating nililimitahan ang Diyos sa buhay na meron tayo. Kadalasan, kinakausap lang natin siya base sa kung anong kailangan natin. Yung parang emergency kit. Ayan, hindi po porket may cross doon, si Jesus na yun. No, emergency kit, healer. Yan ang kalimitang tingin natin sa Diyos. Meron dyan, ATM machine, meron pang card. Ito may shield, kasi protector. Ito, comforter. Comforter yun kayo. Comforter yan, mga kaibigan. Tatanay ko natin. Comforter, bakit? Diba pag nalulungkot ka, minsan magbabalik ka na lang ng kumot para pakiramdam mo may yumayakap sa'yo. Ayan, nawala tuloy ako. Basta comforter siya. Kada ayun, kinakausap lang natin siya base sa pangangailangan natin, ginagawa natin siyang emergency kit. Lord, kailangan ko ng pambayad sa utang. Kaya ang tawag natin sa Kanya, provider. Lord, ang sakit ng katawan ko, ang sakit ng ulo ko, ang sakit ng kamay ko, ang sakit ng paa ko, ang sakit ng pagkatao ko. Tinatawag natin siyang healer. Lord, ang gulo-gulo ng isip ko. Kaya tawag natin sa Kanya, comforter. Di ba? Hindi naman po mali yun. Siya naman po talaga yun. He is the provider, healer, comforter, and everything. Pero, hindi lang siya yun. Siya yun, pero hindi lang siya yun. Alam niyo po parang ganito yun. Imagine niyo po, gawin po natin ang ating mga isipan na mahilig mag-imagine. Imagine po natin na may hawak kang maliit na baso. Maliit na baso and tinatry mong ubusin yung tubig sa dagat. Grabe naman yun. Di ba? Yung baso mo, isang sakop, mapupuno. Ayun, pag ginagawa ito, mapupuno yun. Mag-overflow. Pero yung dagat, nabawasan, hindi. Hindi. Ganon ang Diyos. Ganon po ang Diyos. Ang na-experience po natin mula sa Kanya ay patak lang nung ocean kung sino talaga siya. Diba? Kahit anong gawin mo, hindi nababawasan yung pagiging dagat.
Kahit anong gawin, o kahit anong ibigay ng Diyos, o kahit anong mangyari, hindi na babawas. Kahit magkasala ka, o tumalikod ka sa Kanya, hindi na babawasan ang pagka-Diyos niya. Kahit ang tao, limitado yan. Pag sinabi niya, hindi na kita mahal, pwede totoo yun. Pero ang Diyos hindi nagsasabi na hindi na kita mahal. Anak, mahal kita. Kahit anong mangyari, kahit anong gawin mo, mahal kita. Hindi na babawasan. Baka kaya nahihirapan po tayong maniwala na nothing is impossible kanina sa inawit natin. Kasi ang tinitignan natin, yung laki ng baso o laki ng problema na nasa harapan natin or sigulayan. Di ba? Imbis na ang tignan natin is yung laki ng Diyos, nakatingin tayo sa karampot na problema. Hindi ko po sa ini-invalidate yung pinagdadaanan niyo. Pero, malaki po kasi talaga ang Diyos. No? Hindi yung lawak ng dagat. Pinupuri po natin ang Diyos, sinasamba natin siya, hindi dahil nagbibigay lang siya ng miracles. Hindi lang dahil provider siya. Pinupuri po natin ang Diyos at sinasamba dahil Diyos siya. Amen? So, eto na po yung tatlong pag-uusapan natin ngayong umagang ito. Number 1, He is greater than your definition. Di na po ba kita yung maliit na? Higit siya sa limitasyon ng pagkakaunawa mo. Sabi po sa Isaiah chapter 55 verse 8 to 9. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipan ay hindi ninyo kaisipan, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan, kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Aminin po natin, madalas ang tingin natin sa Diyos, functional God. Functional God lang. Naaalala lang natin siya base sa silbi niya sa buhay natin. Parang kuryente, mapapansin mo lang kapag nawala. Or mapapansin mo lang kapag may i-charge ka, may isasaksak ka. May kuryente pala. Ay, walang kuryente. Diba? May natin. Pag pero po, mga kapatid, God is not just your provider. Para lang mabayaran ang mga utang mo. Hindi lang siya provider para mabayaran yung utang mo. At hindi lang po siya basta healer para lang mawala ang lagnat mo. Sipin po natin, may mga kaibigan ka. May mga kaibigan tayo na laging lumalapit sa atin pag may kailangan lang. Pero, o kapag may hihiramin, bro, ano ko bang nandiyan? Bro, medyo kapos ako ngayon baka pwede ba? Pero ano ba, may ano ko ba dyan? Pag may ipapaturo, alam mo kung gawin pa, ganito, ganyan. Pero pag wala na siyang kailangan, parang hindi na kayo magkaibigan. Di ba? Nakakasama. Ito po, nakakasama ng loob yun. Parang, teka lang, ginawa mo kung ano Sakto lang. Pero may konting kirot ba? Diba? Nasasaktan po tayo pag gano'n. Ganun po tayo kay Lord. Kung nasasaktan ka, bakit po natin ginagawa sa Kanya? Nilalagay po natin siya sa box ng pangangailangan natin. Pero ang sabi sa Isaiah, ang isip niya ay mas mataas sa isip natin. He is magnificent. Ibig sabihin, kahit hindi niya ibigay ang hinihingi mo ngayon, He is still great. Dakila pa rin ang Diyos. Kung ang tingin mo lang sa Kanya, paulit-ulit po tayo kasi lagi yan provider. Kung ang tingin po lang po natin sa Kanya ay provider, paano na
kapag dumating yung season na walang-wala tayo? Matatawag pa rin po ba natin siyang provider? Paano kapag dumating yung pagkakataong kinapos ka talaga? Kasi amin po natin, kinakapos talaga, lalo ngayon, mahal ng bilihin. Mahal ng gas. Diba? 59 na, mahal. Kahit ako po, kahit di ba nagtatrabaho wala pang bayaran, namamahalan na eh. Paano kaya yung mga may ginagastos talaga? Di ba? Paano yun? Iniisip mo ba? Na iniwan na tayo ng Diyos? Iniwan ka na ng Diyos? Kasi wala ka eh. He's my provider pero wala kang hawak. Wala kang bitaw. He is more than the provision. More than the provision. He is the creator of the universe. Pagmamayari niya ang mga gold and silver. Wag po nating sukatin ang laki ng Diyos sa laki ng laman ng wallet natin o sa bilis ng sagot niya sa prayer na meron tayo. Lumabas na po tayo din. Get out of that self-centered theology. Hindi po nag-e-exist ang Lord para pagsilbihan ka base sa mga plano mo. Hindi siya basta taga-sagot lang ng prayer or taga-bigay ng prayer. God doesn't exist to serve your plans. You exist to behold His glory. Kapag naiintindihan na po natin na siya ay magnificent, regardless ng sitwasyon na meron tayo, doon tayo magkakaroon ng kapayapaan. Doon tayo magkakaroon ng kapayapaan. Again, mga kapatid, He is greater than your definition. Kapag tinanong ka po, sino ang Diyos, higit pa siya sa kaya mong ibigay na definition niya. Hindi talaga siya kayang sukatin, hindi kayang unawain, kasi yun siya. And number 2, the way maker in the unseen. Ang gumagawa ng daan sa gitna ng kadiliman. Sabi po sa Exodus chapter 14 verses 13 to 14, sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ni Yahweh. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ni Yahweh. Pumanatag lamang kayo. The Lord will fight for you. You only need to be still. Sabi natin sa kanta kanina, Waymaker. Pero ang problema po sa atin, gusto nating maging map reader. Map reader. Ano po yung map reader? Gusto natin, bago tayo sumunod sa Diyos, nakikita na natin yung finish line. Gusto natin, bago tayo sumunod ng Diyos, kita na natin yung... kaya nga ayaw ipakita ng Diyos kasi aatras tayo. Aatras ang bawat isa. Gusto natin, klaro na ang plano, pero ang waymaker, gumagawa ng daan sa gitna ng disyerto. Kung saan wala ka talagang makikitang daan. Di ba pag nasa desert kayo, parang wala naman din yung likuan. Same lang yan. Parang saan ako liliko dito, saan ako mapupunta. Doon gumagawa ang Diyos ng daan. Kung saan imposible sa tingin ng tao, pero posible sa paningin ng Diyos. Para pong GPS. Ayan, di ba lagi, ito mga nagdadrive, o kahit na hindi nagdadrive, gumagamit na ng GPS. Minsan sasabihin ng ways, turn left. Pero ang makikita mo, madilim na eskinita. Pero tama ba dito ko pinapaliko nito? Wala naman ng daan, parang dead end na. Saan ka magtitiwala? Sa ways o sa nakikita mo? Diba? Teka lang, bakit parang pag nagpas ko dito, nasa Encantadio na ako. Diba? Sa buhay natin bilang Kristiyano, madalas tayong stuck sa gitna ng problema. Pag may problema, parang natitigilan na. Diba? Akala natin, natutulog ang Lord. Natutulog ba
inantok. Diba? Hindi mo natutulog ang Diyos. Akala natin natutulog si Lord kasi walang milagro na nangyayari. Walang blessing na dumadating. Lord, buhay ka pa ba? Diba? Akala natin, pero baka hindi natin alam na yung no ni Lord sa atin o no ni Lord sa trabahong gusto mo ay way niya para iligtas ka sa masamang environment. Na yung no ng Lord sa pagkakadelay ng plano mo, way niya pala para i-mold yung character niya. Nothing is impossible to Him. Lagi mo binabanggit, diba? Nothing is impossible. He is a miracle worker, not because gumagawa siya ng magic. Nagmamagic siya. But because He has the authority over everything. Waymaker siya, hindi po dahil magician siya. Waymaker siya dahil meron siyang authority sa lahat ng bagay. Ang himala, hindi lang yung biglang pagkakaroon ng pera. May himala! Meron akong pambayad, may himala. Hindi lang po basta ganon. Ang himala ay yung nananatili kang buo sa gitna ng bagyo dahil siya ang sandigan mo. Yun po yung himala. That's the miracle. Stop asking God for a map. Tigilan, Lord, give me sign, give me the give me sign, give me sign. Trust the guide. Pagkatiwalaan po natin yung gabay. He is working kahit hindi natin nakikita. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel, kahit hindi ko nakikita at kahit hindi ko nararamdaman, kumikilos ka. At hindi ka tumitigil. Diba? He is working even when you can see it. Ang pagiging waymaker ng Diyos ay hindi nakadepende sa visibility ng progress mo. Hindi nakadepende sa kung anong lagay ng buhay mo ngayon, kundi sa katapatan ng kanyang pangako. He is working kahit hindi natin nakikita. Pangatlo po, the incomparable majesty. Ang kadakilaan niya ay walang katulad. Sabi po sa Psalm 145 verse 3, dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap namin unawain. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatness no one can fathom. Ito po yung pinakamalaking pagkakamali natin. Pinakamalaking pagkakamali po natin, binibigyan natin ng human limitations ang Diyos. Akala natin kung paano tayo tratuhin ng tao, ganun din ang Diyos. Kung ang tatay natin sa lupa ay stricto or hindi marunong magpatawad, akala po natin si Lord laging galit sa atin. Kung ang mga kaibigan natin ay plastic at nang iiwan, akala din po natin si Lord bibitaw din pag nagkamali tayo. Binibigyan po natin siya ng human limitations dahil ang tao po may tendency itulad sa lahat. Parang pag nasaktan siya ng lalaki, ang tendency niya, gano'n naman lahat ng lalaki. Mapanakit sila. Diba? Pag may mga kaibigan, pag na-try doon, gano'n naman yung mga kaibigan eh. Pag talikod mo, sasaksakin ka. Diba? Backstabber, diba? Sasaksakin ka. Kaya huwag ka yuyuko. Diba? Meron po ba kayong kilalang the best sa isang bagay? Ito may nilagay po ako dito. Pinakamagaling na singer, pinakamayamang tao, pinakamatalino. Kilala niyo po ba sila? Pinakamagaling. Elon Musk. Ay, na-search ko lang po yan. Ang ano ko po kasi pinakamagaling na singer is just songbird talaga. Regine Velasquez. Pinakamayaman, Elon Musk.
Pinakamatalino? Einstein. Diba? Einstein. Tatay ko. Pero alam niyo po ba, kahit pagsama-samahin natin yung galing nilang lahat, hindi yun aabot sa kuko ng kadakilaan ng Diyos. Pagsama-samahin mo yung lahat, wala yung bitaw dito. Pagsama-samahin mo silang lahat, wala yung bitaw dyan. Di ba? He is eternally wonderful. Ang tao napapagod, ang tao nagbabago ang isip. Ang tao namamatay. Mamamatay din yung tatlong yun. Ay, patay na isa. Di ba? Namamatay. Pero ang Diyos, walang katulad, walang kapantay. No one will ever be compared to Him. Kapag sinabi po natin no one compares, ibig sabihin, kahit yung pinakamalaking problema na meron tayo, hindi maihahalin tulad o hindi maipapantay sa Diyos. Yung utang mo, hindi yan maihahalin tulad sa Diyos. Kung gaano man kalaki yung utang mo, mas malaki pa rin ang Diyos. Amen. So, kung alam naman po pala natin talaga that He is great, He is good, He is kind, He is faithful, bakit tayo natatakot sa bukas? Bakit tayo natatakot sa bukas kung ang kasama mo ay ang Diyos na walang katulad? Sabi yan ni Bishop sinabi din po yan last week pala dito. Diba? Kung tayo nagtitiwala na sa Kanya or may pananampalataya tayo sa Kanya. Pero sumabi din pagkakataon wala tayong pera na lulukot tayo or nawawalan tayo ng pag-asa. Masyado natin tinitignan ang problema natin. Alam niyo po yung magnifying glass? Alam na student Masyado natin tinitignan yung problem natin gamit yung magnifying glass, kaya lumalaki. Di ba pag itinapat, lumalaki po yun? Subukan po natin itutok yung magnifying glass sa Lord. Mas malaki pa sa malaki. Makikita po natin na yung problema mo parang alikabok lang sa harap ng kanyang trono. Again, hindi po natin ini-invalidate kung may pinagdadaanan po tayong problema. Ang sinasabi po natin, kapag may pinagdadaanan kang problema, mas malaki pa rin ang Diyos. Tigilan na po natin ang pagko-compare sa Diyos sa sitwasyon na meron tayo. And simulan po natin i-compare yung sitwasyon natin. Ayan. It's time to stop comparing God to our situation. He is the incomparable King. Kung siya ay para sa'yo, sino? If He is for you, who can be against you? No one. Wala na. As we look dito sa tatlong bagay na pinag-usapan po natin, ano yung una? He is greater than your definition. Pangalawa, the waymaker of the unseen. Pangatlo, the incomparable majesty. When we combine these three, pag pinagsama-sama po natin ang tatlong bagay na to, marirealize po natin that our God is too big for our problem. But sobrang laki ng Diyos sa kung anumang problema na meron tayo. Pero, He is loving enough to care about our smallest fears. Mas malaki siya sa problema na meron tayo, pero may paki siya sa bawat luhang pumapatak mula sa mata natin. Hindi siya spare tire lang. Nabanggit ko nga po kanina, hindi lang siya extrang gulong na kukunin lang natin kapag naplatan na yung buhay natin. He is the engine. Yung engine, siya yung driver, and siya yung owner ng dinadaanan mo. He is the owner
of the road. So, paano po natin maisa sa pamuhay itong tatlong bagay na pinag-usapan po natin? Number 1, check your prayer list. Tingnan mo kung ano ang nakalagay sa list. Meron po ba kayong mga prayer list? Diba? Pag nag-devotion, sulat ngayong araw, ganito yung prayer. Tapos babalikan mo siya, checkan na kasi okay na. Nasagot na ng Lord. I-check po natin yung prayer list na meron tayo. Tignan po natin, puro ba, Lord, bigyan mo ako. Puro ba patungkol sa pagtanggap natin? And simulan natin ipanalangin sa pagpupuri. Simulan natin ipanalangin. Di ba sinabi, huwag kang mag-alala sa bukas, instead, tanggapin mo ng may pasasalamat. Sabihin po natin, Lord, bago ang lahat, sinasamba kita. Di ba, sinisimulan dapat yun sa giving glory, giving praise sa Lord bago tayo hindi pag-upo mo dyan, Lord, dami na natin nasabi. Hindi pa natin siya napapasalamatan sa kung ano yung ginawa niya sa buhay natin the whole day. Hindi natin naiisip na kaya tayo nakakapagreklamo kasi inalaw pa rin ng Lord na mabuhay tayo ng araw na yun. Diba? Lord, bago ang lahat, sinasamba kita dahil ikaw ay Diyos na mabuti, dakila sa lahat. Kahit wala pa yung sagot, tapat ka. Kahit hindi ko pa natatanggap, salamat. Diba? Check your prayer list. Number 2, stop the comparison game. Itigil na po natin kapag dumarating ang takot, huwag natin ihambing ang sarili natin sa ibang tao. Bakit parang sila okay? Bakit parang sila meron? Bakit natutupad na yung kanila yung sa akin hindi? Huwag po natin, ayan po yung pinakaano nandiyan po nagsisimula yung inggit. Naiinggit na tayo. Bakit sila ganito? Bakit sila ganito? Kala ko ba pag nagrinig sa'yo, ganito yung mangyayari sa life. Stop the comparison game. Huwag nating ihambing ang sarili natin sa iba. Pag sinabi ng mundo, ang laki ng utang mo, ang sabihin mo, ang laki ng Diyos ko. Diba? Pag po natin, tigilan na po natin yung pag-compare o pag-hambing ng ating sarili sa iba. Meron sila na wala ka, pero meron ka na wala sila. Amen? And number 3, trust the silence. Sa susunod na pakiramdam mo, hindi ka na, sa susunod na pakiramdam mo ay hindi ka naririnig ni Lord. Kapag dumating ka sa pagkakataon, naririnig ba ako ng Lord? Napapakinggan niya ba ako? Nakikita ba ako ng Lord? Alalahanin po natin yung kanta kaninang, yung bridge ng Waymaker. Even when I don't see it, you work it. Even when I don't feel it, you work it. You never stop, you never stop. Well, it's a declaration song, mga kapatid. Kaya pag inaawit po natin siya, hindi ka sabi, oh, you're a Waymaker, you're a miracle worker. It's a declaration na sa buhay natin, He is God. He is not just a provider, miracle worker. He is God. Ang pagiging waymaker niya ay hindi tumitigil dahil lang hindi mo ramdam. Ang pagiging Diyos niya ay hindi napuputol dahil lang nasa pangit kang sitwasyon ng buhay niya. And as we end po this message, gusto ko pong i-challenge yung perspective ng bawat isa. Siguro, kaya ka pagod na pagod ngayon. Kasi ang kilala ng Diyos, maliit. Maliit. Karampot lang. Ang Diyos na kilala mo ay nakadepende sa laki ng sahod mo. O sa sweldo mo. O sa nararamdaman mo. O sa opinion ng ibang tao. Pero po, ngayong oras na ito, the Holy Spirit ay kumakatok. Kumakatok ang Holy Spirit sa puso mo para sabihin, anak, higit pa ako
sa iniisip niya. Baka akala natin provider lang siya, pero gusto niyang ipakita na siya ang ating everything. He is our everything. Baka akala natin healer lang siya, pero gusto niyang ipakita na siya ang buhay. Nothing is impossible sa Diyos. Hindi yan isusulat nung sumulat kung hindi napatunayan na walang imposible sa Diyos. Wala tayong aawitin natin is impossible kung hindi napatunayan walang imposible sa Diyos. So bakit ka natatakot sa bukas kung ang kasama mo ay ang Diyos na gumawa ng bukas? Huwag nating limitahan ang magnificent God sa maliit nating sitwasyon. Iwanan na natin yung box. Kung saan man natin kinukulong ang Diyos, iwanan na natin at ginawa natin para sa Kanya. Hayaan po natin maging Diyos siya sa buhay natin. Let Him be God. Huwag natin siyang bigyan ng title. Let Him be God. Let Him be the miracle worker in your family. Kung may pinagdadaanan ka sa buhay, sa pamilya mo, let Him be God. Hayaan mo siyang maging Diyos sa kung ano mga sitwasyon ang meron ka ngayon. Kung may problema ka sa relationship with your family, with your friends, with your partner, or sa trabaho man, hayaan mo maging Diyos siya. Hayaan po natin maging Diyos. Ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Kung may problema ka sa career mo, hindi mo alam kung saan ka tutuho ngayon, pagka-graduate, hindi ko na alam saan ako pupunta. Gusto ko ng ganito, pero iba yung gusto nila. Gusto ko na ng ganito, pero parang ang hirap kasi hindi pa ako nakakapag-ano. Let Him be God. Hayaan po natin gawin niya. Huwag nating agawan ng trabaho ang Diyos sa buhay natin. Huwag nating agawan. Huwag nating agawin sa Diyos. Hayaan po natin na gawin niya yung nais niya para sa buhay natin. Kasi mga kapatid, He knows the future. Alam niya yung kung saan katutungo. And ang gusto lang niya magtiwala tayo sa Kanya. He is the waymaker sa career mo. Sa kung ano man yung pinagdadaanan mo. The incomparable King of your heart. And kung nandito ka po ngayon, and feeling mo lumalaban ka ng mag-isa, you are fighting your battles alone. Ang gusto lang po ng Diyos ngayong oras na ito, i-surrender natin yung control sa Kanya. Bigay na natin yung remote sa Lord. Bigay na natin. Bitawan na natin yung remote sa Lord. And tanggapin natin yung katotohanan that He is eternally wonderful. Hindi siya magbabago para sa iyo. He is the same yesterday, today, and forever. Buksan niyo po yung palad niyo. Spiritually and physically sabihin natin sa Kanya, I admit, Lord, na nilimitahan kitang maging Diyos sa buhay ko. Kaya ngayon pong oras na ito, kinikilala kita bilang aking Diyos. Waymaker, miracle worker, at ang tanging Diyos na walang katulad, my Master,